Hello guys! Ngayon naman po ay bibili tayo ng talong. Aking itotorta. At yan, pumipili pa po tayo ng talong na magulang or hindi. Kaya kailangan natin talagang pumili ng mura kasi hindi naman pwedeng kainin natin yung buto na matigas. Ayan. Ang palatandaan ko po na mura pa yung talong, ayan, kapag malambot, tsaka yung pinaka-corona niya ay mahaba pa. At yung pag maiksi na yung corona doon sa dulo ng tangkay na yun ng talong ay ibig sabihin magulang na po siya. Yan, tsaka pag malambot po pa ang talong, yan ay mura pa po yan. Hindi ka mangangamba na mabuto kasi nga mura pa. Ayaw kasi na nagtutorta na magulang at hindi natin pwedeng kainin ang buto. Sobrang dami pa namang buto niyan. Kaya kapag dating talaga sa talong, ayan. Ayan, tingnan niyo po yung aking nabili, oh, 'di ba? Yun yung napili ko. Ayan na, ano namin yan, naihaw na namin yan. Tingnan niyo po yung buto niyan. Oh, sobrang murang-mura po talaga yung napili ko. Ayan, oh. Yan, mura. Wala kang makitang buto na magulang. Sobrang mura pa. Ayan po, ganyan po yung binibili ko na talong. Ayan, palatandaan lang po natin ay yung pag mahaba pa po yung pinaka-corona niya sa tangkay ay mura pa po yun at malambot. Ayan lang po ang ating palatandaan. Let's cook na guys. Ayan, niluto ko na po ang ating tortang talong para sa almusal ng aking mga anak. Hanggang tanghalian nila ito. Ayan guys, yummy ang aking tortang talong. Crunchy. Ayan. Hindi ko masyadong nilalagyan ng maraming harina. Konting harina, tsaka medyo marami ang itlog ang nilalagay ko dyan. At nilagay ko po ng ginayat-gayat na kamatis at siling green. Sibuyas para healthy ang ating tortang talong. Yan. Ginagawa nyo rin po ba yon yung pagpili na yun ng ganun? Mura man o mura man o magulang. Kaya kailangan natin piliin talaga ang mura para magtorta ng talong. Hindi natin pwedeng kainin ang matigas na buto. Ayan. Thanks for watching. Salamat sa panonood. Bye.